Ng Diyos ay dapat tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat na sundin. Sa puso't isip, sana'y laging kampin. Makatulong siya sa ating pasanin. Sa pagtahak dito sa mundo, maraming pagsubok ang matatamo. Pakinggan mo, isa buhay mo, ang salita ng Diyos ang tanging gabay mo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, O Panginoon. Si Jesus sa harapan ni Pilato. Iniharap si Jesus sa gobernador. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ng gobernador. Sumagot si Jesus, kayo na ang nagsasabi, ngunit nang paratangan siya ng mga punong saserdote at matatanda ng bayan, hindi na siya sumagot. Kaya't sinabi sa kanya ng Pilato, hindi mo ba naririnig ang mga ipinararatang nila sa iyo? Ngunit hindi sumagot si Jesus, gaputok man, kaya't nagtaka ang gobernador. Hinatulang mamatay si Jesus. Tuwing pista ng Paskwa, kinaugalian ng gobernador ang magpalaya ng isang bilanggo. Sinumang nahiling ng taong bayan, noon ay may isang kilalang bilanggo na nangangalang Jesus Barabas. Kaya't nang magkatipon ang mga tao, tinanong sila ni Pilato, sino ang ibig ninyong palayain? Si Jesus Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo. Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa kanila ang dalhin sa kanya si Jesus. Hindi lamang iyan, samantalang siya'y nakaluklok sa hukuman at pasabi sa kanya ang kanyang asawa. Huwag kang makialam sa taong iyan na walang kasalanan, sapagkat kagabi pinahirapan ako ng aking panaginip tungkol sa kanya. Ang mga tao na may sinulsulan ng mga punong saserdote at ng matatanda ng bayan ay hilingin kay Pilato na si Barabas ang palayain at si Jesus ay tumamatay. Muli silang tinanong ang gobernador, sino sa dalawa ang ibig ninyong palayain ko? Si Barabas po, sagot nila. Sinabi sa kanila ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sumagot ang lahat, ipako sa krus. Bakit anong masama ang ginawa niya? Tanong ni Pilato, ngunit lalo pa nilang isinigaw, ipako sa krus. Na makita ni Pilato na wala siyang magagawa at malamang pang magkagulo ang mga tao, nagpakuha siya ng tubig at nagbuwas ng kamay sa harapan ng mga tao. Wala akong pananagutan sa kamatayan ng tao ito. Bahala kayo, sabi ni Pilato. Sumagot ang mga tao, pinananagutan namin at ang aming mga anak ang pagkamatay niya at pinalaya niya si Barabas. Ngunit ipinahabupit si Jesus at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Nilibak ng mga kawal si Jesus. Si Jesus ay dinala ng mga kawal sa gobernador sa Pretorio at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. Pinubaran nila siya at sinuotan ng isang balabal na pulang-pula. Naglikaw sila ng halamang matiil at ipinutong sa kanya. Saka pinapaghawak ng isang tambok sa kanyang kanan kamay. At palibak siyang niluhod-luhuran at pinati. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinagluluhan,
Kinuha nila ang tambo at siya'y pinaghampas sa ulo. At matapos putyain, kanilang ilalisan siya ng palapad, sinutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Ipinako si Jesus sa krus. Paglabas nila ng lungsod, kanilang nakitang isang lalaki na nangalang Simon, isang taga-Cyrene. Pilit nilang ipinapapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Pagdating sa lugar na tinatawag na Golgotha, na nangangahulugang buok ng bungo, binigyan nila si Jesus ng alak na nilaluan ng apdo. Ngunit nang matikman niya ay hindi ininom. Nang maipako na siya sa krus, pinaghati-hati nila ang kanyang mga damit. Matapos pagsapalaran at naupo silang upang siya'y bantayan. Nakasulat sa kanyang ulunan ang sakdal laban sa kanya. Ito'y si Jesus, ang hari ng mundo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ikinangkol sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tango pang sinabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili kung ikaw nga ang anak ng Diyos." Lumaba ka sa krus, pinutya rin siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Sabi nila, bumaba lang siya ngayon sa krus. Maniniwala kami sa kanya. Nananalig siya sa Diyos at sinasabi niya, siya ang anak ng Diyos. Iligtas siya ng Diyos kung talagang inibig siya. At pinalipusta rin siya ng mga tulisan. Ipinako sabay niya. Ang pagkamatay ni Jesus. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon, ay nagdilim sa buong lupain. Nang maikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, "Ele, Ele, lama sabachthani." Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo doon at sinabi nila, tinatawag niya si Elias. Agad tumakbo ang isa sa kanila at kumuha ng esponga, tinigmak ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang tambor, pinasipsip kay Jesus. Ngunit sinabi naman ng iba, hintay muna, tingnan natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Muling sumigaw si Jesus, kalabutan. Biglang napunit sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa baba, nayanig ang lupa, nagbitak ang mga bato, nabuksan ang mga libingan, at nabuhay ang maraming banal na namatay. Mga kapatid, ito ang mabuting balita na ating baligtas. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang salita ng Diyos ay dapat tanggapin. Ang salita ng Diyos ay dapat nasundin. Sa puso't isip, sana'y laging kamtin. Makatulong siya sa ating pasanin. Sa pagtahak dito sa mundo, maraming pagsubok ang matatamo. Pakinggan mo, di sa buhay mo, ang salita ng Diyos ang tanging gabay mo.